Tinatigan ng korte ang actor-host na si Vong Navarro sa kontrademanda niya laban sa modelong si Denise Cornejo at 3 iba pa. Kaugnay yan sa pambubugbog kay Navarro noong January 2014 at may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi ko, ninyatulang ng guilty beyond reasonable doubt para sa krimeng fierce illegal detention for ransom ang mga nanakit sa aktor na si Vong Navarro noong January 2014. Sa promulgation ngayong araw ng Taguig RTC Branch 153, hinatulang guilty sina Cedric Lee, Denise Cornejo, Ferdinand Guerrero at Simeon Ras. Reklusyon perpetua ang sentensya sa kanila. Agad na kinansela ng korte ang bail bond o piyansa ng mga nahatulan. Pinakumit agad ng korte sa kulungan sina Cornejo at Ras na personal na dumalo sa promulgation kanina. Habang iniutos naman na maglabas ng warrant of arrest ang korte para kina Lee at Guerrero. Iniutos rin ng korte na magbayad ng danyo sa abot sa 300,000 pesos ang mga nahatulan kay Navarro. Hindi dumalo si Navarro sa promulgation kanina, pero sabi ng kanyang abogado na si Attorney Alma Malyonga, ipinagpapasalamat ng aktor na nakamit niya ang hustisya. Sinusubukan pa nating hinga ng reaksyon ang mga hinatulan. Nagsampa ng kasong serious illegal detention for ransom si Navarro matapos siyang kasuhan ng rape at acts of lasciviousness ni Cornejo noong 2014. Ibinasura ng Korte Suprema lahat ng kaso laban kay Navarro noong February 2023. Rafi, Connie. Maraming salamat, Salima Refran. Ipagbabawal ng dumaan ang mga motorsiklo sa service road sa ilalim ng inaayos na EDSA Kamuning southbound flyover. Kaya naman, kamustahin po natin ang lagay ng traffic doon sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Connie, isang mainit na tanghali sa iyo dyan at kaholiday kahapon noon nang isara yung bahagi ng southbound lane ng EDSA Kamuning flyover. At ngayon pa lamang yung unang araw na may trabaho kaya traffic. At lalo na sa ilalim ng EDSA Kamuning flyover dun sa service road malapit sa Tibog Avenue. Naiipon kasi doon, Connie, yung mga sasakyan, nag-iimbudo sila doon. Kaya nga sabi ng MMDA para mabawasan yung volume ng mga sasakyan doon ay simula bukas yan bawal na ang mga motorsiklo na dumiretso sa service road at papakananin na lamang sila sa mga alternate routes katulad dito sa Scout Borromeo. Hindi naman daw huhulihin o titiketan ang mga motorsiklo at papakiusapan lamang ang mga ito. May ilang nahahaselan dito dahil dagdag oras ang gugugulin nila sa mga alternate routes bagaman may ilan din na pabor din dito. 5 buwan, Connie, na nakasara ang southbound lane ng EDSA Kamuning flyover para sa repairs sa ilang bahagi nito. Tanging mga bus lamang ng EDSA Bus Carousel ang papayagan sa left lane nito. Ngayong araw ay sinimulan ng bakbakin ang mga bahagi ng flyover na papatibayin ng semento dahil bitak-bitak na ang mga ito at tumatagas na ang tubig sa ilalim nito. 1992 pa ginawa ang flyover ayon sa DPWH ay sisikapin nilang mas mapaaga ang pagtatapos ng pagkukumpuni na tinatayang October 25 yung pinaka-deadline nila. 24 oras daw nilang magtatrabaho sa 3 shift. Narito po ang pahayag ni MMDA Chairman Attorney Rodon Artes. Yung service road may stoplight po eh. So talagang tutukod at tutukod pagdating po dito sa service road. Hindi naman natin sila hulihin. Talagang i-guide lang natin sila. For their safety rin kasi talagang siksikan talaga dito sa service road para wag na po silang makipaggitan. Connie, nandito tayo ngayon sa EDSA sa kanto ng Scout Borromeo at patuloy pa rin yung pagsasaway, pagpapadirect ng mga MMDA enforcer doon sa mga motorsiklo na kumana na at wag na makipagsiksikan doon sa kanto or doon sa panulukan ng Timog at saka sa may EDSA Kamuning flyover na service road. Pwede na po kayong kumanan sa Albano, sa Panay at sa Scout Borromeo. Ang kalaban na lamang ng ating mga MMDA enforcer ay yung siyempre napaka-init at tirik na araw ngayong katanghalian. 5 months na isasara itong EDSA Kamuning flyover kaya dapat masanay na tayo doon sa mga alternative routes, doon sa kanan, maraming kanan dyan mula rito sa EDSA. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Stranded ang ilang pasahero sa Dr. A. Santos Avenue, Parañaque dahil sa kilos protesta ng grupong Manibela.
Sa ulat ng Super Radio DZWB, bahagi ng protesta sa PUV Modernization Program ang hindi pagbiyahe ng mga jeep. Ayon sa Manibela Parañaque Chapter, patunay ang nangyari na hindi kaya ng pamahalaan na wala ang serbisyo ng mga tradisyonal na jeep. Pero paglilinaw nila, hindi nila gustong paralisahin ang transportasyon. Yun lang daw ang nakikita nilang paraan para pakinggan ng pamahalaan ang kanilang hinaing kontra PUV modernization. Matatanda ang hindi na pinalawig ng gobyerno ang deadline itong Martes ng franchise consolidation sa ilalim ng modernization program. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil pa rin po yan sa epekto ng El Nino. Dahil dyan, iiral po ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa buong rehiyon. Mapapabilis din ang pagtulong sa mga apektadong komunidad. Nasa state of calamity na rin ang bayan ng Dingras sa Ilocos Norte. Ilang barangay roon ang halos 3 linggo ng walang tubig. At dahil naman po sa pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, muling nasilayan ang lumang bayan ng Pantabangan. Makikita po ang ilang bahagi ng natibag na simbahan, munisipyo, bantayog ni Jose Rizal, sementeryo at maging mga putol na punong kahoy na nalubog sa tubig nang gawin ang dam. Nakaranas ng Agua de Mayo o yung unang ulan ng buwan ng Mayo ang ilang lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, local thunderstorm po yan. Malakas na naging buhos ng ulan kahapon bandang hapon sa Quezon City matapos ang halos buong araw na matinding init. Inulan naman umaga pa lang ang ilang bahagi ng Calbayog City sa Samar. Tumagal ng 20 minuto ang ulan at nagpatuloy ang makulimlim na panahon. Sa mga susunod na oras, halos buong bansa ang makararanas pa rin ng mainit na panahon. Iilang lugar lang ang may tsansa ng ulan base po sa rainfall forecast ng Metra Weather. Bagaman mababa ang posibilidad na ulanin ng Metro Manila, maigi pa rin ihanda ang payong para panangga sa init man o bigla ang ulan. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakaapekto ngayon sa bansa. Halos 4 na pong mga lugar ang tatamaan ng danger level na heat index. Maaring sumampa sa 48 degrees Celsius ang heat index o damang init ngayong araw sa Pili, Camarines Sur. 47 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Dagupan, Pangasinan. 46 degrees Celsius sa Tacloban, Leyte. 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. Posible namang umabot sa 42, 43 o kaya 44 degrees Celsius ang damang init sa ilan pang panig ng Northern, Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na po ang Metro Manila.